Makikita nyo mga idol, itong si Tisay simula nung nanganak, isa ito sa napakaganda nating inahing baka. Yan, simula nung nanganak, hindi man lang kumilis ang katawan, napakaganda. At itong bisiro niya is parang nakitaan natin ng kagandahan din at paano natin gawing isang inahinin din. Dahil makikita nyo naman yung katawan, yung tindig, manang-mana sa nanay niya at syempre dun sa toro na nakasampa sa kanya. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito mga idol, pag-uusapan po natin is yung meron tayong isang paanak na gagawin nating inahinin. Napaganda po kasi ng anak nitong si Tisay. Halos nanganak to mga idol last week ng January. Bali ngayon po nasa 7 months pa lang itong anak niya. Pero kita nyo napakaganda pong bisiro, napakaganda pong baka. Kaya plano po natin na gawing inahin. Dahil yung sa pagpili po namin ng inahin, ang tinitingnan po namin is simula pa lang pagkabata hanggang sa mawalay, tapos hanggang sa maging 1 taon. Bali nga po, isa ito sa nakitaan natin ng kagandahan ng katawan. At syempre, yung mga ninuno nito, yung itong si Tisay nga, tapos yung toro na nakasampa dito, is napakaganda rin. Kaya, balak natin itong gawing inahinin. At ito nga mga idol, ngayon nga po, is tinusukan na natin nilagyan na natin ng pangilong, itong dumalaga. Nang sa ganon, masanay po sa tali. Sabi nga po sa inyo, isa yan sa dapat, kung halimbawa may mga inahin tayong baka, is dapat sanay sa magdala ng tali. Dahil kung halimbawa ang inahin po nating baka is sanay sa tali, maalong po natin pasunurin. At katulad nga po, makikita nyo naman kung paano yung proseso ng pag-aalaga namin sa mga inahin baka, yung pahabol sa kumpayan, medyo kung hindi sanay sa tali at kahit sa mga dahilig na lugar o medyo bangin, pag hindi sanay sa tali, madidisgrasya yung baka natin. Pero dahil nga po sanay sa tali yung ating mga baka is wala nang po problema. At isa ito sa mga purpose kaya ginagawa po natin itong pagsasanay o paglalagay ng pangilong sa ating dumalagang ito. Medyo matagal na tayo mga idol dito sa larangan ng pagbabaka. Sabi ko nga po sa inyo, halos elementary pa lang ako, may baka na kami. May mga alaga na kaming baka na ang tatay ko. Kaya kumbaga kahit pa paano medyo malawak-lawak na rin po yung karanasan namin, yung kaalaman sa gantong pagpili ng mga inahing baka. Hindi nyo alam mga idol, itong si Tisay, yung nanay ng dumalagang ito, is palahin na rin natin. Kumbaga hindi tayo nagkamali ng pagpili din na gawing inahin kasi nasa kanya yung talaga yung katangian ng isang magandang inahinin. Unang-una, napakaganda, napakalusog. Tapos yung naglalandi kaagad, halos wala pang 2 buwan pagkatapos manganak is naglalandi na. At ito nga yung anak niya is nakitaan din natin ng kagandahan ng katawan, ng hubog, ng tindig. Tapos yung laki, saktong-sakto, kita nyo naman 7 months pa lang pero napakalaking baka na. Isa ito sa mga katangian at gusto natin sa inahining baka. Dati mga idol, nung mga unang-una na mga may inahin kaming baka, malaki ding baka pero kalimitan may mga sugat sa dibdib. At isa ito sa napili namin kasi walang kasugat-sugat, malinis, puting-puti. Yung sa mga mahilig po diyang magbabaka at nakakaalam, mahilig talaga, yung alam niyo yung mga sugat sa dibdib ng baka, yung tinatawag na puwente. Yan kalimitan yan sa mga inahin baka namin nung una. Hanggang sa ngayon, lahat ng mga baka namin, sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa ang baka nyo is may sugat, kahit gaano kaganda, wag nyong alagaan, palitan nyo ng bago, humanap kayo ng mas maganda. Maraming baka, lalo ngayon mga idol, napakadami na pong magagandang baka dito sa Pilipinas. Kaya kung halimbawa may sugat ang inyong baka,
kahit mataba, sigurado babarating kayo ng mamimili. Sayang yung pagod at hirap mga idol, kaya ibenta nyo, palitan nyo. Dito po sa style ng aming pag-aalaga ng baka na breeding, kung tutuusin, napakatagal po ng kita bago mapaanak yung baka. Pero wala po kaming, kumbaga, cool lang kami, talagang relax na relax. Gawa ng yun nga mga idol, may naka-ready tayong napakagandang pakain, napakadaming pakain para sa ating mga alaga. At saka siyempre yung hilig, yung ini-enjoy natin yung pag-aalaga sa ating mga hayop, pinamahal natin. Kaya kumbaga hindi natin nararamdaman na kumikita tayo ng malaki na rin. Napakalaking pagbabago ng mga idol simula nung una pang pagbabaka namin hanggang sa ngayon. Sabi nga sa inyo mga idol, nung una, yung mga inahin namin baka, after mga anak pa niyan, mga 7 buwan, 8 buwan pa, after pang mawalay, saka pa namin ikukondisyon, saka pa kumbaga saka pa ikukondisyon para sa another breeding. Pero ngayon yung mga inahin namin baka, continuous mga idol. Minsan isang buwan, yan si Putol mga idol, isang buwan kalahati. Tagalogin lang po yung, pero napakaganda, kaya hindi po namin inaalpasan yan. Sa katulad po namin na breeding o cow-calf operation yung ginagawa, importante po na meron tayong magaganda at magaling na mga inahing baka. Hindi lang po yung halimbawa maganda ang katawan o malaking baka, kailangan din isalang-alang po natin yung halimbawa pagka nanganak, kung hirap ba siya manganak. Kasi pag ang baka po mabilis manganak, sigurado mga idol, napakabilis din po niyang maglandi ulit. Tapos yung magaling magpadede sa bisirong baka, magaling mag-alaga ng bisirong baka. Meron kasing mga baka mga idol, kahit gaganda ng mga gatas, ng mga dede, ang lalaking baka, pero pagkaanak, ayaw naman magpadede. Minsan sinusuwag pa yung bisiro. Pangit yung mga idol, yung mga ganon. Kaya kumbaga mga idol, sa tinagal-tagal ng, siyempre, sabi nga sa inyo mga idol, sa mga hindi nakakaalam, ako po isang OFW. Tapos kumbaga talagang bumibili po ako ng mga libro, ng mga aklat about cattle farming, about ruminants, o mga ruminants book, pinag-aaralan ko. Tapos siyempre, habang yung mga natututunan ko, sinasabi ko sa tatay, at pagka halimbawa may time na umuwi ako, yun, nagagawa ko ng actual o nasasabi ko sa kanila maayos. Kaya kumbaga, utay-utay mga idol, nag-improve na rin yung pag-aalaga namin ng baka. Sabi nga sa inyo mga idol, yung panunood natin ng mga video, ng mga pagbabasa ng mga libro about dito sa mga nagustuhan nating negosyo sa ating buhay, yan mga idol is malaking bagay, malaking tulong. Kumbaga shortcut mga idol, at napakalaking tulong sa akin mga idol yung ganito nga sa pag-aalaga namin ng baka ngayon, yung mga natutunan ko. At yung kaswertehan niya rin, yung tatay ko naniniwala rin naman kasi nakikita niya yung resulta, kaya kumbaga naniniwala siya sa mga sinasabi ko. Napakaswerte nga natin ngayong panahon to kasi andito na, kompleto na yung internet, pwedeng isend agad yung video, yung itawag. Kumbaga talagang araw-araw, kahit andito nga ako sa Dubai, nasa abroad, is yung mga alaga namin baka doon is nakikita ko, papasendla ako ng video ko sa kapatid ko o kaya sa nanay ko. Nakikita ko yung mga alaga, nasasabi ko yung mga dapat nilang gawin. Sa to lang mga idol, dito sa aming pagbabaka, talagang wala na kaming ka-stress. Kumbaga relax na talaga kami. Kasi yung lahat, yung pakain naka-ready na, talagang walang problema. At zero, yung sa to lang mga idol, zero vitamins kami. Wala kami ginagamit na kahit anong gamot o pamurga sa aming mga baka. Siguro nagastos lang kami sa aming pagbabaka kung halimbawa may bibilin kaming bagong baka, o kaya kung yung sa mga pagbili ng halimbawa ng gulok, ng mga gulok na kawit na pangumpay, yung mga magagandang klaseng gulok, mga Carmona na pag itinalas mo ng kumpay talagang natagingting, yun lang. Pero yung mga vitamins mga idol, mga pamurga o kahit ano, dati gumagamit kami niyan, pero ngayon zero talaga mga idol. Sabi nga mga idol, kahit sa mga tubig, dahil ang baka namin is nandito sa parting pabundok, is ang painom lang namin dyan sa aming mga alagang baka is tubig ulan.
wala kami kagastos-gastos. Siguro, nagastos din kami niya ng halimbawa yung mga quick heal lang. Kasi minsan may time na halimbawa yung ating baka is, kumbaga, nasusugatan ng konti kasi masasabit sa mga sanga ng kumpay, pero pag na-spray ng quick heal mga 1 linggo kaya 3 araw galing na, ganun lang. Pero yung mga vitamins, mga pamurga, wala na kami mga idol na ginagamit ng mga ganan. At makikita nyo mga idol ang resulta, dahil sabi nga 7 months pa lang itong dumalagang to, pabuti natin ng hanggang 15 months at 18 months, gagawin na nating inahin yan mga idol. At masusubaybayan yan mga idol kasi update ko rin kayo palagi. Makikita nyo kung ano yung, kung tama tayo ng pagpili dito sa gagawin nating inahing baka. Maidagdag ko lang mga idol, kung halimbawa kung sakali na pipili kayo ng mga inahining baka, kung halimbawa bibili kayo ng inahining baka, huwag kayong bibili ng masyadong bata pa. Kung maaari mga 18 months o kaya 20 months, mga ganan, para pwede nang gamitin. Kasi mga idol, kung halimbawa bibili kayo ng sobrang bata pa na gagawin yung inahing baka o gagawin yung breeder, napapamahal kayo, tapos yung matagal pa bago nyo magamit, hindi kayo sigurado kung ano. Kaya bumili kayo ng inahing baka na mga ganong edad, 20 months o 2 taon, mga ganon. Tapos kung maaari kung bibili kayo, dapat bumili kayo ng baka na sanay sa tali, hindi masyadong mailap. Kasi kalimitan sa mga inahining baka o sa mga babaeng baka, lalo pag mga galing sa mga rancho, magandang baka pero napakailap. Mahirap mga idol pag halimbawa ang inahin nating baka is napakailap o hindi sanay sa tao. Mahirap magpakain, minsan namamayat na kasi sobrang ilap, dadais ka lang, tatakbo na. Ang hirap mga idol. Tapos wag pumili po ng mga inahining baka na masyadong matapang o nanunuwag. Kumbaga delikado yan kung halimbawa, lalo na kung tagapag-alaga natin o umalis tayo, may taga-alaga tayo na halimbawa asawa natin o anak natin, delikado pag halimbawa ang baka is masyadong matapang. Alamin din natin yung history ng nanay o tatay. Kasi mga idol, malaki ang chance na, sabi ko nga, yung pinili natin dumalaga, napaganda ng inahin, napaganda rin ng toro na kumasta. Kaya pinili nating gawing inahining baka. Kasi malaki yung chance mga idol na yung anak is makukuha niya yung naging performance, yung talagang genetics ng nanay at tatay ng baka. At mga idol, yun nga, yung kanina yung sinabi ko, huwag kayong pipili ng baka na may sugat o mga puwente. Mga gastusan lang kayo. Ganang dati kami, halos ang dami namin nabiling, sa mga nakakaalam, yung panggamot sa baka, sa dibdib, yung puwente, yung paintar. Ang dami namin nabilan, halos 10 bote, buwan-buwan ang nailagay namin. Pero hindi nagaling. Problema mga idol, kasi pag ang baka natin is may puwente o may sugat, tutuktukin lagi ng ibon yan. Buti kung ang baka natin is naka-confine, talagang nasa piling ng bahay natin, lagi nating mababantayan. Ay paano kung halimbawa nasa parang din, sayang mga idol ang ating puhunan. Target natin mga idol dito sa napili nating dumalagang baka na dapat sa edad na 15 months, 18 months, ngayon 7 months pa lang siya. Kumbaga napakatagal pa, halos may 8 buwan pa tayo, 9 na buwan, para pagandahin, ikondisyon yung katawan. Kasi mga idol kami, hindi po kami tumitingin sa edad, kundi sa laki at ganda ng katawan ng dumalagang baka. At kung lalo na kung halimbawa palahi namin, dapat sa loob ng 15 months hanggang 18 months is napasampahan na o nag-hit na yung dumalaga nating baka. Kasi maayos yung alaga natin sa pagkain. Siyempre, kondisyon yung katawan. Napakahalaga dapat na kondisyon yung katawan ng gagawin nating inahining baka. Dapat kasi yung mga baka po natin is halos
may lahi na to eh. Kumbaga mga upgraded na mga Brahma na rin. Kung halimbawa tumitimbang na to, kung halimbawa umidad siya ng 15 months at tumitimbang na siya ng halimbawa mga 300 kilos o mga 310, 320 is kumbaga ikukondisyon na natin yan, ready na yan para sa breeding mga idol. Unlike sa mga Tagalog na baka o sa mga native na baka, halos mga 250 kilos lang, mga ganun. Hindi nalaki ng ganun kalaki. Kaya napakahirap tansyahin kung ilang buwan o minsan lumalampas pa ng 2 taon bago mag-hit o bago maglandi. Maidagdag ko lang mga idol, kung halimbawa inahining baka, is pumili rin kayo ng malaki ang pata. Kasi pag halimbawa malaki ang paa ng baka o malaki yung pata, napakaganda po niya pag halimbawa nagbuntis. Ang mga baka po natin pag buntis, nalaki ang tiyan, nabigat, kaya kailangan po nila ng talagang matitigas at malaking paa para suportahan yung katawan nila. Sana'y nakatulong mga idol sa inyo yung video nating mga ginagawa nating mga video. Sana nakatulong sa inyo para makapagsimula po kayo ng maayos, ng tama. At yung iba dyan, alam ko na mahilig talaga, may mga plano na rin, lalo na yung mga kapwa ko OFW dyan. Kung mga idol, yung mga plano nyo at may chance naman talaga, meron kayong pwedeng taga-alaga doon, may lupa kayo, umpisahan nyo, napakaganda ng baka kasi walang masyadong gastos. Katulad nga, kumbaga gayahin nyo rin yung pagbabaka namin, walang gastos, walang arte, walang cheche-bureche, talagang yung hilig natin is naisakatuparan natin kahit andito tayo sa abroad. At isang banda, pinakamaganda sa lahat is yung kumikita tayo ng maganda, masaya pa tayo dito sa ginagawa natin. At kung halimbawa may tanong kayo, mag-chat kayo dun sa Facebook ko, yan alam yan ng iba dyan na kada chat sa akin talagang nire-reply ko. Kung may tanong, tinuturo ko. Hindi po tayo madamo sa kaalaman para sa ikakatagumpay nating pare-parehas. At kung meron din po kayo may suggest, i-comment nyo lang po. Pwede po makikinig po ako. Isa po yan, kumbaga karangalan po sa akin yan na mag-comment kayo at madagdagan pa po lalo yung kaalaman ko. Dito po sa pagbabaka, napakaganda po na may alam tayo. Huwag po tayong mag-experiment at kumbaga matatagalan, malalakhan tayo ng gastos. Kaya napakahalaga din po yung collaboration o yung halimbawa pag-uusap nating mga mahihilig. At ako naman po willing to learn po ako, open-minded sa lahat para matuto. So mga idol, hanggang dito lang po muna yung video natin for today. Maraming salamat mga idol sa mga kapwa ko po mahihilig dyan sa baka. Mabuhay po kayo. At sa mga kapwa ko po OFW na laging nanonood, sumusuporta, saan man po kayo naroroon, sobrang proud po ako sa inyo. Please like, comment, and share!